nako po, ito na mga kababayan, napakagaling pala nitong si Pangulong Marcos mga kababayan. Palakpakan nga muna natin dahil sobrang galing. Napakagaling mga kababayan. Kaya pala paborito ito ng mga loyalistang vlogger na bangag mga kababayan. Kasi nga, sobrang galing pala nitong si Pangulong Marcos. Pero bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan, ako muna ibabati ng magandang gabi sa ating mga subscribers, sa ating mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, ngayon ko lang naisip na napakagaling pala nitong si Pangulong Marcos. Napakagaling magsinungaling. Biruin nyo ba naman yan mga kababayan? Ayon kay Pangulong Marcos, yung dating dalawang palapag na baha, ganun kataas mga kababayan ha, isipin nyo na lang, yung dalawang palapag. Ngayon daw mga kababayan ay isang talampakan na lang. Pero nga mga kababayan, ang baha ngayon sa buong Metro Manila o buong Luzon mga kababayan ay lumalangoy na ang ating mga kababayan. Tapos ito pa mga kababayan, ayon kay Pangulong Marcos, yung dating 2 araw daw bago humupa yung baha, ngayon mga kababayan ay wala ng 1 araw. Tuyo na daw mga kababayan yung kalsada. Pero nga ngayon mga kababayan, ilang linggo na ba? O 1 linggo na ba? Hindi pa umabot ng 2 linggo? Hindi pa rin humuhupa ang baha sa buong Luzon mga kababayan. Ibig sabihin mga kababayan, mambobodol nga itong ating Pangulo. Puro lang salita, hindi naman nakikita natin yung kanyang gawa. O ito na mga kababayan, huwag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na nating panoorin yung mambobodol nating Pangulo. Ito na, panoorin natin ito mga kababayan. Effects of the monsoon na nakikita natin kung ano yung naging epekto lalong-lalo na dito sa Metro Manila, sa National Capital Region. At sa ating nakuhang briefing ay nakita natin may mga lugar na talaga namang tinamaan pa rin ng baha, pero mas bawas na. Kung dati ay 2 stories ang baha, ngayon siguro hanggang tuhod na lang. Yung iba hindi na Mali nabaha. pala ako. 2 palapag dati yung baha, ngayon hanggang tuhod na lang. Pasensya na mga kababayan, akala ko talampakan. Hanggang tuhod na lang daw pala ngayon yung baha, na dati ay 2 stories mga kababayan. 2 palapag. Ang galing ano? Ang bilis. Ang bilis na pahupa mga kababayan. O sige, patuloy natin ito. At ang isa pang bagay dyan ay mas mabilis na ang paglabas ng tubig. At kung dati mag-aantay ang tao ng 2-3 araw bago mawala yung baha, ngayon wala pang 1 araw, wala na. At sa loob ng... Ang galing mga kababayan. Nung dati 2 araw bago mawala yung baha, ngayon wala ng 1 araw. Pero yung ating mga kababayan ngayon sa Metro Manila mga kababayan, gumagamit na sila ng jet ski, gumagamit na yung iba ng bangka. Yung kapatid ko doon sa Manila hindi na makapaghanap buhay kasi ilang araw nang may baha. Yung pamangkin ko ay hindi na makakapasok sa trabaho dahil nga sa patuloy pa rin pagbaha mga kababayan. Ibig sabihin, mambobodol yung ating Pangulo. O, patuloy natin ito. Ang 5 oras, 201 millimeters. Ito ay katumbas ng 44% na bumagsak ito. Bumagsak itong tubig ito in 5 hours. Saan bumagsak? This is 44% of the water, the rain that fell during Typhoon Ondoy over a period of 24 hours. So 1/2 of the water volume that fell for 24 hours in Typhoon Ondoy, this time within 5 hours, 44% of that. So it was 201 millimeters that fell in 5 hours, and that is yan ang ating
ngayon na hinaharap dahil nga sa climate change, dahil yung Ondoy was special, was unusual. Now this is a little bit becoming a little bit like the new normal. Makita natin na maganda naman ang naging epekto, patuloy yung ating dredging, yung ating mga pininspeksyon, yung pinalaki natin ng mga drainage systems, naglagay tayo ng malalaking tubo. Kung maalala ninyo, meron tayong mga pinuntahan na pinalitan yung mga Ayan naman mga kababayan yung mga malaking tubo. Sabi niya noon mga kababayan, naglagay na tayo ng mga tubong malaki na kasya yung tao. Pero nga mga kababayan, bakit patuloy pa rin yung pagbabaha sa buong Metro Manila mga kababayan? At hindi lang sa Metro Manila, pati mga karatig lalawigan mga kababayan, parang buong Luzon. Kasi nakikita ko sa news mga kababayan, yung Bataan, yung Pampanga. Grabe yung baha ngayon mga kababayan. Nasaan na kaya ang flood control? Yung investigasyon sa Malita ang nakontrol mga kababayan. O ito, patuloy natin to. After World War II pa yung mga drainage na ginawa, ay pinaltan natin yung maliliit na concrete na tubo, at pinaltan na natin yung mga na mas malaki na tubo para mas mabilis ang paglabas ng pagdaloy ng tubig. Pati na yung mga pumping station natin. We have 73 pumping stations that are all of them are functioning now. Marami doon ay hindi pa nakapag-function, minsan hindi pa gumana yon. Yung mga iba dyan, ngayon napapaandar na natin lahat. At akala ko ba lahat ay functioning na? Tapos yung iba pala hindi pa gumagana. Anak ng pating itong Pangulo natin mga kababayan. Lahat ay functioning na. Pero yung iba ay hindi pa gumagana, hindi pa nagagamit mga kababayan. Anak ng tipaklong. O sige, patuloy natin. Patuloy pa rin ang ating dredging, patuloy pa rin ang ating pagbomba, and not only in the initial briefing, doon sa mga huhukayo natin, nalalagyan nga natin ng kung saan natin iipunin yung tubig. Sabi ko, pag-aralan natin na imbes na itapon yung tubig sa dagat, ay sana makahanap tayo ng sistema, gagawa tayo ng sistema para kung ano man yung nakolekta na tubig ay magamit din. Magamit for household use, magamit para sa magamit for industrial purposes, magamit for irrigation, whatever uses that we can find for it. Para hindi naman masayang, dahil nakakapanghinayang makita natin, nakapagkolekta tayo ng napakarami na tubig, na fresh water, tatapon lang natin sa dagat at kailangan natin yan. Ang galing. Sobrang galing mga kababayan. Sayang din naman talaga yung tubig, ano? Dapat hindi mapunta sa dagat. Kaya nga, hindi na sila gumawa ng flood control mga kababayan. Kasi nga, yung tubig, pag may flood control mga kababayan, tuloy-tuloy yun papuntang dagat. Kaya ang ginawa nila mga kababayan, ginawa nilang ghost yung flood control. Para hindi tuloy-tuloy yung pag-aagos papuntang dagat nung napakaraming tubig, napakaraming tubig para maipon mga kababayan. Kasi nga, ayon kay Pangulong Marcos, sayang naman. Sayang naman yung naiipon, tapos mapupunta lang doon sa dagat. Ayop itong Pangulo natin mga kababayan. Ang tindi, napakatalino. Palakpakan nga natin ulit. Grabe. Kailangan magamit. Hindi masayang yung tubig dahil iniipon nga natin yan. Tapos dadaloy lang papuntang dagat. Kailangan ipunin. Kaya pala puro ghost project yung ginagawa niyo. Kaya pala puro ghost yung flood control dahil gusto nyong ipunin yung tubig. Yun ang dito lang muna baliw tayo. Hanggang dito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo kay Ma'am Virgie Religious ng Apula Bulacan sa kanyang mga apo Coco Dionyur at kay Sagi, kay Rumi Masaglang. Ito tayo sa may bandang baba, kay Ma'am Edisa Borbi, shoutout.
kay Sharon Mulero. Shout out na rin kay Ma'am Joyce ng Japan. Shout out na rin kay Jiri Dahunus. Shout out na rin kay Eduardo Bindicto. Shout out kay Tisoy Mamako. Shout out na rin kay Rod TV, kay Nurse Sam, shout out na rin kay Ayay Ma'am o Aya Imam. Shout out na rin kay Muri Luniti. Shout out na rin kay sino pa ito? Efren ano ba to? Efren Malvas. At yun na dito lang muna. At once again, this is Rundi TV mo. Pasensya na sa mga hindi natin shout out. Siguro sa mga susunod na lang nating video. At once again, this is Rundi TV mo. Ngayong lahat. God bless bawat isa sa atin.